Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Jeffrey Pahardo, Tony Colasito, Nel Heribito, Ronald Verbosidad, Chodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Sa nangyari ang second tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra nga ito sa Poland, ang number 15 sa FIBA World Ranking. Talaga nga namang hindi pinahiya ng Gilas Pilipinas ang ating bansang Pilipinas at lumaban tayo. At ipinakita natin na hindi na tayo basta-basta at hindi rin tayo pipitsugin at kayang-kaya na nating sumabay pagdating sa international competition, partikular na sa mga high caliber na mga basketball team na kagaya na lamang ng Poland at gay na rin ng Turkey. At dito nga makikita natin na na-execute nila ng maayos ang ginawang gameplay ni Coach Tim Cone para sa kanila at hindi nga sila nagkulaps, at bukod pa doon ay napakaganda ng team chemistry ng Gilas Pilipinas, kaya naman sumabay talaga sila sa Poland simula first quarter hanggang umabot ang fourth quarter ay hindi nga nagpakabog ang Gilas Pilipinas. At nagulat nga dyan ng Poland dahil expected nga nila natatambakan lang nila ang Gilas Pilipinas, ngunit hindi nga naging ganon ang resulta dahil kung ating babalikan ay tinambakan lang nila ang New Zealand, ngunit naking gulat nga nila dahil ang Gilas Pilipinas na hindi naman masyadong kilala sa buong mundo ay hindi nga nila nagawang pataubin at hindi nga nila nagawang tambakan. Kung atin kasing titignan yung scoreboard, sa first quarter 16-23 lamang ang Pilipinas, tapos nung second quarter 25-15 lumamang ang Poland, tapos nung third quarter naman 17-18 lumamang na naman ang Pilipinas, at ang panghuli fourth quarter ay tabla nga sa 24-24. Kaya naman masasabi natin kayang-kaya talaga ng Gilas Pilipinas ang mga high caliber na mga team, partikular na ang Poland. At sa mga nagtatanong naman kung gaano nga ba kalakas ang Poland, well, tinalo lang naman nila ang number 11 sa FIBA World Ranking na Slovenia na merong Luka Doncic. Kaya naman nakakabilib talaga ang Gilas Pilipinas dahil nasabayan natin ang lakas ng Poland. At ang isa nga sa masasabi nating bumuhay sa laro ng Gilas Pilipinas at nagbigay ng matinding motivation ang sinabi ni Coach Tim Cone na talaga namang gumising sa dugo ng mga Gilas players. Kaya naman pakinggan natin ang buong sinabi ni Coach Tim Cone sa mga Gilas player. We're not even trying anymore. Not even fucking hustling to get back. You didn't even come to the help on that pass. Nothing. This isn't about, hey, yeah, let's go. That's bullshit. It's about fucking doing your job, fellas. We look like an Asian team right now. We look like a team that's playing Asia and they're Europeans. Right now, this is what we haven't looked at all day. Now that's what we look like. This is the way they expect us to play. If we're gonna fucking play like this, we have no fucking chance. Get your heads out of your ass. Let's start playing. At ayan nga ang matinding sinabi ni Coach Tim Cone, kaya naman nabuhay ang dugo ng Gilas. At kung ating yang titignan ang laro ng Poland sa New Zealand at kumpara naman sa laro natin sa Gilas, 88-59, 82-80, masasabi nating mas malakas talaga ang Gilas kumpara naman sa New Zealand. At kahit nga ang NBA player ng Poland na si Jeremy Sochan ay talaga namang napabilib sa Gilas Pilipinas, at ang kanilang head coach ay masyado nang kinabahan, lalong-lalo na nung crucial fourth quarter. At ang next assignment nga ng Gilas Pilipinas ang Olympic qualifying tournament na gagawin sa Riga, Latvia kontra nga sa Latvia, at ganito karami ang manunood na fans. Samantalang ganito naman kalaki ang venue na gagamitin at paniguradong jam pack ito, at sana naman ay marami ding mga Pilipino na ating mga kababayan na sumuporta at manood sa Gilas. At sa pagkapanalo nga ng Gilas kontra sa Poland ay paniguradong nakarating na ito sa Latvia dahil ini-scout nga tayo ng Latvia dahil pinag-aaralan nga nilang mabuti ang galawan ng Gilas Pilipinas, at paniguradong medyo kinabahan na sila dahil hindi naman pipitsugin ng Gilas at
muntik pang talunin ng Poland, kaya naman matinding adjustment at matinding game plan ang gagawin ng Latvia upang matalo ang Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo ay malaki ba ang tsansa ng Gilas Pilipinas na masilat ang number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa tingin ninyo, ano pa ang mga dapat na gawing adjustment ng Gilas Pilipinas kapag nakaharap na nila ang Latvia? Maaari kayong magbigay din ng komento sa comment section.